Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po ang inyong kapatid na si Roland. Muli ay binibigyang pagkakataon ng Rabay na makapangaral ng kanyang salita. At katulad po sana ng dati, na tayo ay naghihintay at natutuwa na muling makarinig ng kanyang aral. Dahil alam po natin na sa bawat araw na sinasalita ng Ama na ibibigay niyang pagpapala sa atin, alam natin ng kwento na tayo, na tao, ay hindi lamang dapat mabuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Ama na lumalabas sa kanyang bibig. At ako ay nagpapasalamat sa ating mga kapatiran na hindi nagsasawa araw-araw. Na maalala niyo yung sinabi ng ating Ama, araw-araw daw po ay siya'y gumigising at pinapadala niya ang kanyang mga lingkod na mangaral ng kanyang salita. Kaya paggising po natin sa umaga, alam ko po, pag binuksan ninyo yung mga cellphone, pagkatapos po natin magpasalamat, makikita ninyo mga ipinadalang mga mensahe ng ating mga kapatiran. Alam ko ito na ay inspirasyon mula sa Ama. Para magkaroon tayo ng masasabing salita sa isang araw, na ito yung maging gabay po natin sa ating magiging maghapon. At alam ko po na sana po sa mga naging maghapon, lalong-lalo na sa mga kapatiran dito sa Amerika, naway nakagawa tayo ng kabutihan at napapurihan po natin ang pangalan ng ating Ama. At naway hindi tayo dumaplis. At kung mayroon man tayong nagawang daplis, sana po ay inihingi na natin ito ng kapatawaran. Ano po? Sa mga kapatiran po natin sa bansang Pilipinas, tandaan po ninyo, bago sana magsimula ang inyong araw, naway huwag po kayong makalimot na tumawag, magpasalamat at humingi ng gabay sa inyong gagawing maghapon. Kaya kung kayo po ay nakahanda na, katulad na nga ng ating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Ano po? Ang pamagat po ng Rabay, ayon sa kanyang salita na ibigay niya sa atin bilang aral sa araw kong ito, sa salitang, when is enough? Enough. Kailan daw po magiging husto o magiging sukat ang sukat na? Kailan ba titigil ang salitang husto na? Tama na. Kompleto na. Tapos na yung kwento. Ano po? Tayo na mga napili na makarinig ng kanyang salita na hanggang ngayon, parang hindi tumitingo sa atin ang mga aral na naririnig natin dahil marami pa sa atin ang hindi nakakaunawa, kaya marami pa rin sa atin ang patuloy na kung minsan nagiging mali ang mga nangyayari sa ating buhay. Kailan ba tayo titigil sa tinatawag na pagiging mangmang at magsimula tayong matuto bilang isang maging matalinong lingkod? Kailan tayo titigil sa mga sinasabi nating mga gawang walang kabuluhan para maunawaan natin ang kwento na ang Rabay at ang Ama ay nagpapadala daw ng kanyang mga lingkod para tayo ay aralan araw-araw. Nawa sana po sa mga makakarinig ng kanyang aral, tayo po ay matuto. Dahil kung hindi po tayo matututo sa halos araw-araw, wala tayong excuse. Ano po? Kung hindi po men's ministry, ito ay Bible study o kaya women's ministry. Ano po? Wala kayong excuse. Yung mga ipinadala nga na ginawa ng aming anak na si Cassandra na inilalagay sa YouTube, marami pa doon ang wala pang nanood. Mahigit 200 yung ating video doon sa YouTube dahil meron na tayong website. Ano bebe, meron na tayong? Wala tayong website, meron tayong bebe? Meron tayong YouTube. I-type nyo lang po ang AOY, ilalabas po yung ating mga sermon. Mahigit pong 200 yun. Kumbaga hindi kayo mawawalan ng mga pakikinggan kung ito po ay nanaisin ninyo na makarinig ng aral. At ito po ay para sa atin.
Kaya muli, ihanda po natin ang ating mga tainga para dinggin po natin ang kwento. At sana maalala natin yung aral ng Rabay na tayo ay hindi lang dapat maging tagapakinig. Ano po? Kundi tayo po dapat ay maging tagapagpatupad. Simulan po natin ang kwento ng Rabay sa kanyang aral na may pamagat na when is enough is enough. Dito po sa unang proverbio, simulan natin ng kwento. Unang proverbio, sabi niya, chapter 1, verse 22. Ito. Hanggang kailan kayong mga musmus magsisiibig sa inyong kamusmusan? Now, alam niyo po ibig sabihin ng musmus? Hindi po niya mapagsino kung anong tama at mali. Kahit ano pong sabihin ng kanyang magulang doon sa batang musmus, hindi po niya ito maaalala. Kahit araw-araw na pangaralan siya ng kanyang mga magulang kung anong dapat niyang gawin, dahil siya ay musmus, lagi niya itong makakalimutan. Now, hindi ba parang ganito tayo? Sa dinami-dami ng mga aral na ating naririnig, tayo pa rin ba ay mga walang pangunawa? Hanggang kailan ang husto na ay magiging husto na? When is enough is enough. Kailan natin sasabihin sa ating mga sarili na gusto na nating matuto? O magpapatuloy pa rin ba tayo na magiging musmus at wala tayong mga pangunawa sa mga aral na naririnig natin? Dahil kung tayo po sana ay nakakaunawa na sa mga aral na narinig natin at kung ito'y ibinubuhay na natin, siguro naman tayo ay may nababago sa ating mga salita, sa ating mga gawi, at higit sa lahat, sa ating pagkilala kay Amang Yahweh sa ating buhay. Dahil kung hindi pa po natin nararanasan yung pagbabago sa ating buhay, mga kapatid ko, hindi ka papagod. Hindi mo pa narinig ang kwentong enough is enough. Tama? Meaning, gusto mo pa rin ipagpatuloy ang iyong paggawa ng mga walang kabuluhan. Tandaan natin ang kwento na ang aral ng Rabay ay hindi sa mga gawang walang kabuluhan. Ang aral ng Rabay ay tayo po ay magbalik loob sa Ama dahil tayo ay ginawa niya para maging lingkod. Hindi niya tayo ginawa para maging isang taong walang kabuluhan. Kumaga ay walang patutunguhan. Now, tandaan niyo ang kwento. Ang tao ay ginawa para makasama ng Ama sa kanyang kaharian balang araw. Pero parang ayaw natin yung kwento. Yung ending ng story na tayo ay makakasama ng Rabay balang araw. Kaya nakikita ng Rabay na parang hindi ganito ang mga ginagawa ng tao. Kaya hindi po siya nagsawa at hindi nagsasawa na magpadala ng aral. Kaya ang tanong ay, when is enough is enough? Hanggang kailan, sabi niya, kailan tayo magiging musmus? At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya at ang mga mangmang ay mga tatanim sa kaalaman. Now, pag sinabing mangmang, hindi sinabing yung walang pinag-aralan, hindi po yung mangmang yun. Ang mangmang, kahit na anong gawin mong turo, hindi matututo. Bakit? Kasi ayaw niyang matuto. Katulad ng nangyayari sa atin ngayon, naririnig natin sa kanan pero baka lumalabas uli sa kaliwa. Pagkatapos po ng aral natin, maybe 1 hour and 20 minutes, magtanong kayo sa inyong mga nasa katabi o magtanong kayo sa asawa ninyo, ano yung naalala nyong kwento sa aral, sa araw pong ito. Abay ba wala kayong maalala after pagkatapos ng kwento. Pero I pray, 1 o 2 salita ay maalala ninyo. Ito ay husto na. Dahil ang salita ng Ama ay buhay. At ito ay bumabaon sa ating kaibuturan ng ating mga puso. Sana ganun yung kwento. Ano po? Kaya sabi dito sa kawikaan ni Haring Solomon, hanggang kailan tayo magiging mangmang? Patuloy ba tayo magpapakamangmang?
When is enough is enough. Kailan tayo matututo sa buhay? Nagkamali na tayo minsan, uulitin pa ba natin ang pagkakamali? Hanggang kailan paulit-ulit ang ating pagkakamali bago natin sabihin sa ating sarili, tama na. Gusto na. Babaguhin ko na ang buhay ko. But until then, mga kapatid ko, the word enough is not enough. Ano po? Kaya, ito rin natin ang kwento dito sa Isaias. Now, dito natin maunawaan na ang ama mismo ay nagsasabi, anak, hindi ka ba mapagod? Ayaw mo ba ng aking salita? Ito ang sabi dito sa Isaias chapter 1, verse 5 and 6. Sabi niya, bakit kayo'y hahampasin pa? Now, ang tanong ng ating ama, bakit kayo'y hahampasin pa ng mga bagabag sa buhay? Bakit gusto niyong makaranas pa ng mga dagok ng inyong buhay samantalang meron namang way para hindi niyo maranasan? Parang sabi nga natin sa ating mga aral, tayo kumukuha ng martilyo na ipinupukpuk sa ating ulo. Hindi po ang ama ang nagbibigay ng martilyo. Tayo ang naghahanap ng martilyo na ipinupukpuk sa ating ulo. Bakit? Dahil sa mga maling desisyon natin sa pang-araw-araw nating buhay. Bakit? Kasi ayaw nating matuto. Kasi ayaw nating matuto. Meron namang mga advisors, may mga tagapayo na kung pwede niyong tawagan, ay mangyayari kung gusto niyo, pero ayaw niyo. Bakit? Dahil matigas nga ang ating ulo. Matigas nga ang ating ulo. Iniisip natin sa ating sarili, tama tayo. Pero kung titingnan natin ang ating mga sinasabing grado ng ating buhay, at tayo ay uupo at titingnan natin kung yung mga naging desisyon natin sa buhay ba ay naging tama, baka makikita ninyo, mas marami yung mali. Baka makikita natin mas marami yung mali. Pero ayaw natin aminin na mali, ano? Yun ang kwento. When is enough is enough. Kailan tayo matututo? Kaya sabi niya dito, bakit kayo hahampasin pa? Na kayo'y nanganghihimagsik ng higit at higit. Instead na tayo sana ay, anong tawag nga sa Ilocano, imbes na nang kumatiulo tayo, lalo namang tumitigas. Instead na sana tayo ay magkaroon ng pangunawa sa mga karanasan natin sa buhay, abay hindi. Para tayong nagiging lalong tumitigas ang ating mga ulo at puso. Sabi niya, ang buong ulo ay masakit at ang buong puso ay nanlulupaypay. Ang dami mo daw mga suliranin sa buhay. Bakit? Nakalimutan mo na ba yung aral? Ang rabay mismo ang nagsabi. Nung sabi niya, cast all your burdens unto me. Di ba narinig natin yung aral na yun? Ibigay niyo sa akin ang inyong mga pamatok. At dalhin ninyong aking pamatok dahil ito'y magaan. Now, ilan sa atin ang gumawa ng mga bagay na iyon? Bay, mga kapatid ko, hindi nyo ibibigay ang inyong burden at ang inyong mga pamatok sa rabay dahil wala at kulang ang ating pagtitiwala. Yun ang dahilan kung bakit. Bakit? Dahil hindi pa tayo natuto. Hindi pa natin napag-uunawa kung gaano ang kapangyarihan ni Amang Yahweh. Nakalimutan natin yung mga patutuon ng ating mga kapatid. Bakit? Karamihan kasi sa mga patutuon, hindi ka nakikinig. Dahil hindi ka nakikinig, hindi mo alam yung kwento. Bakit? Busy ka. At saan ka busy? Doon sa martilyo na itinukpok mo sa iyong ulo. Ikaw din na may gawa. Kailan ka matututo, kapatid ko? When is enough is enough. Verse 6, mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan. Ouch! Narinig ko ba ito kagabi? Ano kanina? May tumawag na nanay. Nagpapasalamat siya sa ama dahil yung kanyang anak ay na-disgrasya. May bali sa kanyang katawan mula sa tuktok ng kanyang ulo hanggang sa sakong ng kanyang paa.
Kaya tumawag siya na isama daw natin sa panalangin. Ito yung sinasabi ko sa si Baron. Alam po ninyo, maalala ko na naman yung narinig ko sa isang ina na namatayan ng anak. Sabi niya, hindi dapat ilibing ng mga magulang ang kanilang mga anak. Tama po yun, di ba? Pero sa katigasan ng mga ulo ng ating mga anak, sometimes hindi natin mauunawaan kung bakit ayaw nilang matuto. At alam niyo ang kwento na ang turing din sa atin ng ating Amang Yahweh ay mga anak. At kung siya man po ay nagsasalita ng mga bagay na kung minsan parang napakasakit dinggin, totoo po yung kanyang sinasalita. Kaya sabi niya, katulad nito sa Isaias, hanggang kailan? Nung narinig natin ng kwento, hindi ako nagsawa na magpadala. Araw-araw, sabi niya, gumigising ako. Anong sabi ni Mang Yahweh? Gumigising ako, sabi ni Mang Yahweh. Gumamit siya ng personal pronoun. Gumigising ako tuwing umaga. Now, saan kayo nakakita ng Elohim na gumigising daw tuwing umaga? Now, ginawa po niya yun para bigyan tayo ng pangunawa na hindi siya tumitigil sa pagpapadala ng lingkod para tayo matuto. Kaya sabi niya dito sa Isaias, hanggang kailan kayo titigil mula sa talampakan ng inyong mga paa hanggang sa tuktok ng inyong mga ulo ay may mga sugat, may mga pasa at nagnana ng sugat. Hindi nangatikom o nangatalian man o nangapahiran man ng langis, meaning walang comfort. Bakit? Kasi ayaw natin ng comfort. Sana naman, wag, ano po. Alam niyo kung tayo po umiiyak sa gabi, umiiyak din ang Ama. Kung alam lang natin ang kwento kung paano nagmahal at nagmamahal si Amang Yahweh, siguro po tayo ay kakaripas ng takbo pabalik sa Kanya. Pero hindi pa kasi natin nauunawaan yung kwento. Kaya hanggang ngayon, matigas pa rin ang ating ulo. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ating ulo. Dahil kung lahat tayo ay makakaunawa sana kung gaano yung pagmamahal ni Amang Yahweh sa atin, abay mga kapatid ko, ang lahat ng ating mga bagabag sa buhay, bagamat ito'y magiging mga bagabag, ito po'y hindi siya magiging kasindigat ng inyong nararamdaman sa oras na ito. Yun ang aking pangunawa, dahil lahat tayo nakaramdam ng bagabag sa buhay, Ama. Yan ang aking inang, 83 years old. Masasabi niya sa inyo yung bagabag na mga naranasan niya. Pero ngayon, wala siyang ginawa kundi magpasalamat. Bakit? Dahil kahit papaano, napagtagumpayan niya yung mga bagabag niya noon. Ang lagi niyang sinasabi, habang may buhay, may pag-asa, yun lagi niyang sinasabi. Ganon din sana tayo na bagamat gaano bigat, kalalim ang ating mga nararanasan, bagamat tayo ang may gawa ng ating mga nararanasang mga kabagabagan, aminin man natin o hindi, baka kasalanan natin, mayroon pong solusyon. Magbalik loob tayo sa nagpapadala sa atin ng aral. Numbers chapter 14 verse 11. Now, makikita natin dito yung paghihimutok ng Ama. Ano po? Numbers 14:11. Aklat na mga bilang, chapter 14 verse 11. Ito po ang sabi. 14:11 ng Aklat na mga bilang, page 187. Sabi niya dito, at sinabi ni Amang Yahweh kay Moses, now this is in the old. Anong sinabi ni Amang Yahweh kay Moses? Hanggang kailan hahamakin ako ng bayang ito? When is enough is enough. Yung paghamak sa akin ng bayang Israel, Moses, when is enough is enough. Kailan sila titigil sa paghamak? Bakit? Hanggang kailan hindi sila mananampalataya sa akin? Bakit? Sa lahat ng mga tanda at himala na ating ginawa sa kanila. Hanggang kailan, Moses? Hanggang kailan ako magpapakita ng himala? When is enough para sila'y manampalataya. Now, tayo ba ay may naranasan tayong himala sa ating buhay? Marami. Now, huwag niyong sabihin wala kayong nakita.
at wala kayong nakikita. Abay mga kapatid ko, kung wala kayong nakikitang himala, abay kayo mga bulag. Kung wala kayong makitang mga himala ng Ama sa inyo, abay mga kapatid ko, I pray na buksan ng Ama ang inyong mga pananampalataya. Makita nyo ang pagpapala at mga himala ni Amang Yahweh saan? Sa ating kanya-kanyang buhay, gawin yung personal. Gawin yung personal. Katulad na lang kanina, nang sinundo namin ang aming anak na si Cassandra. Nasa harapan ko yung isang sakyan. Biglang may sasakyang paparating. Tumatakbo siguro siya ng 70 or 80. Gabuhok na lamang ko yung pagitan. Bigla na, buti nakapagpreno siya. Kinabig yung manibela, papunta doon sa gilid ng tulay. Mabutit hindi tumama doon sa gilid ng tulay. Dahil kung tuloy-tuloy na nangyari yun, baka kasama kami sa aksidente sa kalsada. Now, that is himala? Yes. Hindi nangyari yung aksidente, bakit ando doon kami? Ando doon yung lingkod ng Ama, kaya hindi nangyari yung aksidente. Yun ang aking pangunawa. Yun ay isang himala para sa akin. Now, kung hindi ninyo makita ang himala sa bawat bagay na nangyayari sa inyong buhay, mga kapatid ko, abay, mali ang nagiging pangunawa natin. Dahil sa aking pangunawa na pinakilala ng Ama, araw-araw ay nagpapakita ang Ama ng kanyang himala sa kanyang nilikha para maunawaan nila kung gaano ang pagpapalang ibinibigay ng Amang Yahweh at pagsisikap niya na makita natin siya at maunawaan siya. Yun ang aking pangunawa. Ipinapakita ni Amang Yahweh ang kanyang kapangyarihan sa atin araw-araw. Yung paggising na lang natin sa umaga. Alam niyo po ba na maraming hindi nagigising sa umaga? Pero hindi tayo kasama. Paggising natin sa umaga, kasama natin nakikita ang ating mga asawa at mga anak. That is already a blessing. Na huwag niyong sabihin, obligasyon ni Amang Yahweh na tayo gisingin sa umaga. No! Dahil kung alam natin ang kwento, hindi ipinangako kahit kanino ang bukas. Kaya kung gising pa tayo kinaumagahan at tayo po ay nakabangon ng may kalakasan, that is hallelujah. No po. Huwag nating gayahin ang bayang Israel na hindi makita ng bayang Israel ang mga pagpapala, ang mga himala at ang mga tanda na ibinigay ni Amang Yahweh sa kanila. Hindi nila nakita. Kaya ang tanong ni Amang Yahweh, when is enough is enough? Anong gusto nating himala para tayo manampalataya? Gusto niyo bang makita na umulan? Ng mana mula sa langit? Umuulan na. Nasa atin na yung mana. Nasa atin na. Kaya kung may nangangailangan sa ating mga kapatiran, hindi ba ito'y nabibigyan ng Ama? Yes! Bakit? Umuulan ng mana sa mga nangangailangan ng mana. Now, kung hindi nyo ito nakikita, may mga kapatid ko, uli, maling pangunawa ang inyong nakikita at nauunawaan. Ano po? Jeremiah chapter 5 verse 3. Jeremiah chapter 5 verse 3. Ito pa po yung kwento. Kaya mga kapatid ko, kung hindi tayo nakakita ng mga himala sa buhay natin, abay, lumuhod po tayo, hingin natin na ipakita ng Ama sa atin ang mga pagpapala niya araw-araw para maunawaan natin. Yung dating mga asawa natin na medyo maraming mga daplis, ngayon nababawasan na, that is himala. Yung mga asawa natin na dati mga Armalite, yung mga bunganga, ngayon hindi na, that is himala. Yung mga asawa natin, mga anak na mga pasaway, hindi na pasaway, that is himala. Every day ay may himala. Jeremiah chapter 5 verse 3. O Amang Yahweh, hindi ba tumitingin ang iyong mga mata sa katotohanan? Katanungan ito ni Jeremiah, ano? Iyong hinampas sila, meaning ang mga Israelita. Ngunit hindi sila nangagdamdam. Iyong pinugnaw sila. Ngunit sila ay nagsitangging tumanggap ng saway. Ouch! Now, alam po niyo kung napakahirap? Na kapag tayo ay sinasaway ng Ama pero hindi natin makuha yung kwento. Para bang sinasabi natin sa ating sarili, gusto pa nating makatikim ng mas mabigat na saway. Bakit? Hindi tayo natuto eh. Para bang yung, kapag
Alam nyo, kapag pinalo ka ng nanay mo, at ang ginamit na pamalo ng nanay mo is tsinelas, anong gagawin mo? Dahil hindi mo naramdaman yung sakit, sigurado, dahil medyo sutil ang kalooban mo, anong gagawin mo? Gagawin mo uli yung pagkakamali. Sasabihin mo sa sarili mo, di bali. Di naman masakit. Pero sigurado, hindi tsinelas ang ipapalo ng nanay mo sa susunod. Ha? Binalsig, siguro. Ha? Anong sabi mo, underline? Belt muna daw, sabi ng asawa ko, belt. Pag hindi ka pa natuto sa belt, binalsig. Ha? Abay, kapatid ko, unti-unti, hanggang sa tumino ka. Na wag mong hintayin kapatid ko na gano'n ang gawin ng ama. Bakit? Gano'n ang gagawin niya sa saway na ibibigay niya sa iba. Sabi niya, sila binigyan mo ng saway pero hindi tumanggap ng saway, meaning hindi inunawa. Kanilang pinapagmatigas ang kanilang mukha ng higit kaysa malaking bato. Sila'y nagsitangging manumbalik. Yan ang katulad natin. Katulad ng bayang Israel ay yung iba sa atin. Ayaw matuto, ano? When is enough is enough. Hanggang kailan ang gusto mong saway, kapatid ko? Hihintayin mo yung saway na ibibigay ng ama sa'yo ng paulit-ulit hanggang sa ikaw ay matuto? Abay, kapatid ko, wag naman sana. Ano? Wag naman sana. Dahil kung magpapatuloy ang katigasan mo ng ulo, abay, kapatid ko, galit ang hinihingi mo. Ano po? Galit ang hinihingi mo. Kaya sana matuto tayo. Dahil kung hindi tayo natututo sa saway at parang sinasadya natin yung magkamali, wala tayong natututunan. Sinasabi ng ama sa iyo, ikaw ay mangilin ng araw ng pagsamba. Alalahanin mo ang aking mga kautusan. Pero anong sabi ni Amang Yahweh kay Moses? Eto, na ipinapaalala niya na baka nakakalimutan din natin. Exodus chapter 16 verse 28. Eto ang sabi. Exodus 16. Hindi daw tayo natututo sa saway, tama? Kaya ang sabi dito sa chapter 16, verse 28 ng Exodus, sabi niya, at sinabi niya Amang Yahweh kay Moses, hanggang kailan? When is enough is enough. Hanggang kailan ninyo tatanggihan at ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan? When? Sabi kanina doon sa Jeremiah, ayaw niyong tanggapin ang aking saway. Kayo'y tumalikod instead na magbalik loob. Bakit? Sabi uli doon sa Exodus, hanggang kailan kayo magiging matigasin ng inyong mga ulo, tatanggihan ng aking mga salita, hindi diringgin ng aking mga utos. When is enough is enough. Ang nangyayari, patuloy tayo sa ating buhay ni hindi natin inaalintana ang Ama sa kanyang mga paggising sa umaga para tayo makarinig ng kanyang kwento. Now, itanong nyo sa inyong mga sarili. Sa paggising sa inyo sa umaga, naalala ba natin na makarinig ng salita? Maski kung kayo ay nagdadrive. Now, kung kayo ay nagdadrive lalo na, kahit pa paano, wala kayong gagawin kundi mag-drive. 30 minutes o 1 hour. Kabigatan ba sa inyo na kayo ay maglabas ng inyong cellphone dahil lahat naman kayo may cellphone? Mag-login kayo sa inyong mga Facebook at magpalabas ng isang kwento ng ating rabay? Baka sakaling may maarinig kayong kwento o isang salita na maririnig ninyo sa aral ng rabay para magkaroon kayo ng pag-asa sa isang maghapon. Now, ginawa nyo na ba yun? Or wala kayong panahon? Bakit? Ang ating mga utak at ang ating mga kaisipan ay saan? Sa gagawin natin sa sanlibutan. Busy tayo sa ating mga gawa.
Now, alam nyo, sa pagiging busy natin, may sinabi si Propeta Hoseas nung panahon nila. Ito ang sabi ni Propeta Hosea. Dahil ang mga kapatiran po natin noon sa panahon ng mga propeta, ng panahon ng mga Israelita, naging busy din sila. Wala silang panahon kaya mangyawi. Busy sila sa paghahanap buhay. Busy sila sa mga pagkain. Busy sila sa mga makabundong gawa. Kaya sabi dito ng Propeta Hosea chapter 4 verse 10, sila ay magsisikain, pero hindi mga bubusog. Ibig sabihin marami ka ng pera sa tangko, pero parang wala kang kakontentuhan sa laman. Bakit? Wala ka nang inisip kundi magtrabaho. Hindi nakakalimutan mo nga araw ng pagsamba. Ni ayaw mo nga mag-absent kapag araw ng piyesta. Bakit? Masyado kang busy. Nawiwili ka sa gawain ng sanlibutan. Hanggang kailan mo sasabihin enough is enough sa gawain mo sa sanlibutan? Maalala ko na naman ang ating kapatid na si Ruel, kapatid na Jong. Sinabi niya, siya ay naging corporate slave. At least naamin niya before it's too late. Now, gagayahin ba natin si kapatid na Jong? Samantalang, dapat tayong matuto sa kanyang kwento? Ito pong dahilan kung bakit nasabi ni kapatid na Jong yung kanyang dapat sabihin. First time ko lang po siyang narinig na nagpatutuo. And I know it is from his heart. Kaya mga kapatid ko, tayo po sana ay matuto. Sabi dito, sila ay magsisikain at hindi mabubusog, sapagkat sila ay nangagwalang bahala kay Amang Yahweh. Bakit? Dahil hindi daw natin inatupag yung dapat nating atupagin nung una. Ibig sabihin wala tayong magiging kakontentuhan sa buhay at ito'y magiging masama sa atin. Bakit? Kasi tandaan ninyo, kung mararanasan natin ang maging walang kontento sa buhay, abay mga kapatid ko, hindi tayo titigil sa lahat ng ating mga walang kabuluhang mga gawa. Kaya sabi dito sa Hagay, Hagay is halos nasa dulo ng lumang tipan, malapit sa aklat ni Zechariah. Hagay chapter 1 verse 6. Kayo'y nangaghasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Can you imagine that? Gaano man karami ang inyong itinanim, aani kayo ng kaunti. Two things. Dahil wala kayong kakontentuhan or kahit kailan hindi kayo aasenso. Two things po yun. Kaya sinabi ni ano po sinabi sa Kawikaan chapter 31? Huwag mo akong papagyamanin para ikaw ay aking malimutan. Nakalimutan nyo na naman yung kwento. Sa Kawikaan chapter 30, not 31, chapter 30. Puntahan natin. Proverbio chapter 30 para malaman natin ang kwento ni Solomon dahil si Solomon ay naging pinakamayaman nung kanyang panahon. Sabi dito sa Proverbio chapter 30, verse 8. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pakanin na kailangan ko. Give me enough, but not more than enough, na makakalimutan kita na sobra-sobra ang ating more than enough. Sabi niya sa verse 9, baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi, sino si Amang Yahweh? See that? Wala tayong kontento. Pero sabihin mo, hindi mo kailangan si Amang Yahweh. Dahil you are, nasa comfort zone ka ng iyong buhay. Sa iyong pangunawa, you are in comfort zone. Sa pangunawa ng tao at sanlibutan, you are in your comfort zone. Bakit? Sasabihin ng mga tao sa'yo, oh, mayaman na si ganito. Ang laki na ng bahay. Maayos na yung kanyang buhay. Naman tanong, sa estado mo kay Amang Yahweh, ganun din kayang sasabihin ni Amang Yahweh sa iyo? Nakalimutan nyo na naman yung kwento. Ayan. Yung sinabi ni Amang Yahweh doon sa binatang mayaman.
Sabi niya doon sa binatang mayaman, matapos na ito mag-impok ng napakarami, at gusto na niyang mag-retire, anong sabi ni Amang Yahweh? Hangal. Ngayong gabi, kukunin ko ang iyong buhay. Sino ang makikinabang sa iyong pinagpaguran? Nakalimutan na natin yung kwento. Ano po? Huwag naman sana. Kaya sabi ni Propeta Hagay, chapter 1 verse 6, balikan natin si Propeta Hagay. Para maunawaan natin ang kwento na tayo ay binibigyan pangunawa ng Ama. Kayo mag-ahasik ng marami pero mag-aani kayo ng konti. Kayo magsisikain ngunit hindi kayo magkakaroon ng kabusugan. Kayo'y magsisiinom, ngunit hindi kayo magpapataring uhaw. Kayo'y mga nanamit, ngunit walang mainit. At yung kumikita ng mga pinag-arawan, ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Ouch! Sa mga kapatiran po, parang narinig ko na yung kwento na to, na nagsasabi na, kulang pa ito sa akin. Hindi ko pa nabibili yung aking sakyan na pangarap. Hindi ko pa napapatay yung aking bahay na gusto. Hindi pa ako nakapagkakaroon ng milyones sa bangko. Bay kapatid ko, huwag mong hintayin nang lahat ng kinikita mo ay lalabas at papasok sa bulsa na may butas. Dahil pati araw ng Sabado at mga pistang pangilin ay kinakalimutan mo. Bay kapatid ko, huwag naman sana. Huwag naman sana. When is enough is enough. Ano po? Jeremiah chapter 2 verse 5. Jeremias chapter 2 verse 5. Ito po yung kwento pang dagdag. Ganito ang sabi ni Amang Yahweh. Anong kalikuan ang nasumpungan ng inyong mga magulang sa akin na sila'y nagsilayo sa akin? Ouch. Alam po ninyo, kung hindi niyo nararamdaman yung mga hinaing ni Amang Yahweh, abay, mga kapatid ko, mali yung pangunawa na nasa atin. Kung hindi niyo nararamdaman yung hagupit at sakit ng mga pilantik na mga salita ni Amang Yahweh, tayo po hindi matututo. Imagine niyo ng isang ama ay magsasalita sa kanyang anak na sasabihin, ano ang nagawa kong mali sa inyo? Wherein alam ng ama na wala siyang mali. Pero nagtatanong yung ama sa kanyang anak, anong nagawa kong mali? Na-insist sana kayo ay mapalapit. Sabi niya, hindi. Lalo kayo napapalayo. Now, baka ganito rin ang nangyayari sa atin mga kapatid ko. Sila ay nagsilayo sa akin at nagsisunod saan sa walang kabuluhan at naging walang kabuluhan. Ano ang nangyari? Sabi ni Amang Yahweh, bakit kayo nagsisunod sa walang kabuluhan? Now, anong ibig nyo sabihin? Everything na ating pinapahalagahan sa ating buhay, maliban kay Amang Yahweh, ang sinabi ni Amang Yahweh, kung alam natin ang kwento, walang kabuluhan. Pero ito ang ating pinagkakaabalahan sa oras na tayo ginising niya sa umaga. Ito na yung ating pinagkakaabalahan. Mga walang kabuluhan. Bakit? Nakalimutan ba natin ang kwento? Na ang anumang nasa ibabaw ng lupa ay susunugin sa apoy balang araw. Lahat ng pinapahalagahan mo ay susunugin sa apoy balang araw, and lahat ng pinagpapaguran mo pag namatay ka, hindi mo rin ito madadala. Everything is vanity, sabi ni Haring Solomon. Walang kabuluhan. Now, anong ibig kong sabihin? Hindi mo nagagawin? No, ang sinasabi ni Amang Yahweh, sa lahat ng mga gagawin mo, unahin mo siya. Unahin mo siya. Saka pa lang magkakaroon ng kabuluhan yung mga bagay na ginagawa mo pag nasa unang listahan si Amang Yahweh. Pero kung si Amang Yahweh nasa hulihan, lahat ng pinagpapaguran mo dito sa lupa, kapatid ko, itaga mo sa bato, walang kabuluhan. Now, paano natin ito mauunawaan kung hindi natin talos yung salita ng Ama? Kung lumalabas sa kanan, ay pumapasok sa kanan, lumalabas sa kaliwa. Hindi natin ito mauunawaan. Bakit? Dahil wala tayong panahon para unawain ang salita ng Ama. Kaya ang tanong ni Amang Yahweh, anong naging kasalanan ko?
Instead na kayo ay mapalapit, kayo ay lalong lumayo at kayo'y nagsilapit sa mga walang kabuluhan. Now, sa mga aral ba na naririnig ninyo, tayo ba ay nasasagasaan? Naapakan ba ng Ama ang ating mga paa na instead na tayo po sana ay mag-out at magpatuloy sa pag-aaral? Hindi. Sinasayo mo sa iyong sarili, ayoko na makinig ng aral. Nasasaktan ang puso ko. Abay kapatid ko, iyon ay dapat tanggapin mong saway ng Ama, pero hindi mo tinatanggap na saway dahil sa iyong pangunawa, ito ay nakakabalakid sa iyo. Abay kapatid ko, tandaan mo yung kwento. Ikaw ang may kailangan kay Amang Yahweh at hindi siya ang may kailangan sa iyo. Nakalimutan ko kaya natin yun, na para bang tayo ay may karapatang magtampo. Ano po? Wala po tayong karapatang magtampo. Nakalimutan natin yung kwento nung nakaraang Sabado. The wheel, the clay in the potter's wheel. Walang karapatan yung putik na magsalita doon sa magpuputik. Tama? Na kung hindi mo ito narinig, hindi mo malalaman yung kwento. Ano po? Unang Samuel, chapter 12, verse 21. Unang Samuel, chapter 12, verse 21. Ito po sabi niya. Huwag kayong lumiko. Tataas ko sa verse 20 para marinig natin yung kwento. At sinabi ni Samuel sa bayan, huwag kayong matakot. Tunay na inyong ginawa ang buong kasamaang ito na ikinikwento ni Samuel yung kasalanan ginawa ng Israel. At yung saway na ibinigay ng Ama. Kaya sabi ni Samuel, huwag kayong matakot. Sa saway o parusa na ibinigay ng Ama, ito ibinigay sa inyo para kayong matuto. Tunay na inyong ginawa ang buong kasamaang ito. Gayon may huwag kayong lumihis ng pagsunod kay Ama. Gayon man, kayong mga buhay na nakakita ng saway at nakaranas ng saway, sabi niya, huwag kayong lumihis. Meaning, magpatuloy kayo sa daan ni Amang Yahweh. Kundi kayo'y maglingkod ng buong puso sa Elohim. Itong hinihingi sa atin. Bagamat tayo ay sinaway, hinihiling ni Samuel, bakit? Alam ni Samuel ang kwento. Alam ni Samuel ang kwento. Na alam niya ang kwento na nasulat ng mga bawat anak na tinatanggap ni Amang Yahweh ay kanyang sinasaway. Bakit? Para matuto. Pero kung hindi natin alam ang kwento, ang enough will never be enough. When is enough? Never. Yun ang magiging kasagutan. Pero pag alam natin ang kwento, when is enough, now is enough. Ano po? Huwag kayong lumiko, sapagkat kung gayo'y susunod kayo sa mga walang kabuluhang bagay na hindi ninyo mapapakinabangan. Anong sabi ni Samuel? Kung kayo'y liliko ng daan, sa daan ni Amang Yahweh na ipinapangaral sa inyo, araw at gabi. Ayan. Kung lilihis kayo ng daan, sabi ni Samuel, kayo ay makakasumpong ng daan na walang kabuluhan. Dalawa lamang po ang daan. Ang daan ni Amang Yahweh o ang daan ng walang kabuluhan. Ito yung daan ng sanlibutan. There's only two things. Kaya kung inayawan mo ang daan ni Amang Yahweh, sigurado, ang daan na masusumpungan natin, ang daan ng walang kabuluhan. Daan ng walang kabuluhan. Walang pakinabang. Bakit? Hindi mo ito mapapakinabangan dahil mamamatay ka na walang pakinabang. At yung mga naiwan mo ay wala ring mapapakinabangan. Bakit? Susunugin din sa apoy balang araw. Wala ring pakinabang. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Kaya sabi niya dito sa Proverbio, chapter 28, verse 19. Kawikaan 28:19. Ito ang sabi sa Kawikaan. Haring Solomon ulit. 28:19. Siyang bumubukid ng kanyang lupain ay magkakaroon ng saganang tinapay.
Ngunit siyang sumusunod sa mga walang kabuluhang tao ay madudukhang mainawnaw. Ikinumpara ni Haring Solomon ang pagbubungkal ng lupa sa pagkakaroon ng kanyang makakain at sa pagsunod sa walang kabuluhan sa gutom. Now, kung alam natin ang kwento na ang ating mga puso ay parang matigang na lupa na binubungkal sa salita ng Ama. At every time na ito'y binubungkal, ito'y tutubuan ng mga pagpapala na maging pagpapala sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. At kung wala kang naririnig na kwento, bakit? Dahil wala kang panahon sa pakikinig. Abay kapatid ko, pag dumating yung oras ng iyong pangangailangan sa salita ng Ama, wala kang maaalala. Bakit? Wala kang narinig na kwento. Bakit? Nakalimutan mo yung aral na ang pananampalataya ay nagmumula saan? Sa pakikinig. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya kung walang nakikinig? Kung wala kang naririnig na aral. Walang nagpapaunawa. Bakit? Walang mangangaral. Pero wala kayong excuse. Dahil pwede yung ulit-ulitin ng aral kung wala kayong panahon sa araw ng Sabado. Bagamat I pray, sana magkaroon kayo ng panahon. Gawin nyo sa anumang araw na kayo ay magkaroon. Bagamat ito ay provision sa inyo. Para sana maalala ninyo na hindi nagkulang si Amang Yahweh. Ito po. Sa mga walang kabuluhan na sinamahan ninyo, meaning sa inyong pagpapagal sa lupa, darating ang tagutom. Nakalimutan niyo uli ang kwento. Sabi ni Amos, darating ang panahon na magkakaroon ng gutom at uhaw sa sanlibutan. Hindi gutom sa pagkain at uhaw sa tubig, kundi gutom at uhaw sa salita ng Ama. Nakalimutan mo uli yung kwento. Kapatid ko, mapalad tayo. Bakit? Meron pang panahon na mangaral. At pwede ka pang makinig ng kahit na anong araw at oras ang gusto mong pakikinig sa aral ng Ama. Nakalimutan mo yung kwento, ano? Sabi dito sa Aklat ng Mga Awit, chapter 4, verse 2. Aklat ng Mga Awit, chapter 4, verse 2. Aklat ng Mga Awit, chapter 4, verse 2. Ito. Awit chapter 4 verse 2. O kayong mga anak ng tao, tayo daw, hanggang kailan magiging kasiraang puri ang aking kaluwalhatian? Kayong mga anak ng tao. Now, sino sa atin ang hindi anak ng tao dito? Lahat tayo, tama? Lahat tayo ay pinanganak ng isang babae. Therefore, tayo ay sakop nito lahat. Ang tanong, hanggang kailan daw natin sisira ang puri, ang kaluwalhatian ng ating Ama? Sa hindi natin pagsunod at hindi pakikinig sa kanyang mga sawan. Gaano katagal iibigin ninyo ang walang kabuluhan at hahanap sa kabulaanan? Hanggang kailan? When is enough sa ating paghahanap ng walang kabuluhan. Instead na papurihan natin ang ating Ama, lalo na kapag, alam nyo, nakalimutan natin yung aral na naman po. Ang tanda ng ating Ama sa kanyang tunay na lingkod, ito ay makikita mo kung siya'y nangingilin sa araw ng pangamahinga. Sa araw ng pagsamba. Yun yung physical na makikita ng ating Ama na kanyang lingkod. Nasulat ito. Kung hindi nyo narinig yung aral, labay sayang kapatid ko, nakalimutan mo yung kwento. Bakit? Again, wala kang panahon. Kaya kung tayo po ay nagkukulang sa pangingilin sa araw ng pagsamba, abay kapatid ko, hindi mo na ipapakita na ikaw ay tunay na lingkod. Sabi nga sa ibang mga salita, nakalimutan na naman natin yung kwento. Kung hindi tayo mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi tayo mapagkakatiwalaan sa malaki. Ano po?
sa mga nabigyan ng kaunti at ito'y hindi niya pinagpala, maging yung napakakaunti ay kukunin pa sa kanya. Nakalimutan natin yung aral na naman doon sa talent na ibinigay doon sa isang alipin na isang talento. Ito'y hindi niya pinahalagahan, kinuha uli sa kanya at ibinigay doon sa maraming talento. Alam natin ang kautusan ng Ama, pero wala tayong panahon para gawin. Bay kapatid ko, huwag mong hintayin na dumating ang araw, kunin ng Ama sa iyong pangunawa na iyon para ito hindi mo na rin magawa. Huwag naman sana. Ano po? Huwag naman sana. Pangalawang Hari, chapter 5, verse 20. Now, kilala nyo kung sino ito. Ito'y isang lingkod. Pero, when is enough, tingnan natin. Kumbaga sa kwento siya ay nakahiga na sa kama. Pero ginusto pa niyang mahiga sa sahig. Sino kaya ito? May kama na ba noon? Wala. Pero bakit ko sinabing kama? Ginawa natin ng kwento. Pangalawang Hari, chapter 5. Ang kwento rito ay sino? Isang propeta. At ito ay isang major na propeta talagang kinakatakutang propeta ng panahon niya. Ito pa yung nag-reincarnate doon sa bagong tipan. Yes, kilala po ninyo si Elias o Elia. Meron siyang lingkod, si Jesse. Now, imagine ninyo bilang lingkod ng isang propeta na nakakakilala kay Amang Yahweh. Nakita mo bilang lingkod na nagpababa si Amang Yahweh ng apoy dahil sa kahilingan ni Elia. Narinig mo at nakita mo, lingkod, na hindi umulan dahil sa kahilingan ni Propeta Elia na hindi uulan for more than 3 years. 3 and a half in 6 months. 3 years and 6 months, hindi umulan. Bakit? Hiniling ni Elia na hindi umulan. At nakita mo, lingkod, na nang nanalangin uli ang propetang ito umulan. So kung ikaw yung lingkod, anong tawag mo sa sarili mo? Malapit ka na sa banga. Tama? Nakahiga ka sa kutsyon. Bakit? Imaginin mo, katabi mo propeta na may direct phone sa langit. May red phone papunta sa kaharian ng Ama. Tatawag lang si Elia, sasagot si Amang Yahweh. Ganon kalakas si Elia nung panahon niya. At ito'y may kanyang lingkod na si Jesse o Gehazi. Anong nangyaring kwento? Ito, chapter 5, verse 20. Ang kwento ay may isang taga-Syria na si Naaman na may ketong, pinagaling ni Elia. At nagbibigay si Naaman ng kanyang handog at bayad doon sa pagpapagaling sa kanya. Pero sinabi ni Elia, ni kusing, hindi ako kukuha sa iyo. Yun ang sinabi ni Elia, bakit? Hindi pinababayaran ng pagpapala ng Ama. Nakalimutan natin ng kwento na ang pagpapala ng Ama ay walang bayad, kaya nga nasusulat, ibinigay sa iyong libre na walang bayad, anong gagawin mo? Ibigay mo din na walang bayad. Ano po? Tabi-tabi po sa mga makakarinig ng ating aral, mga papastor at mga ministro na nagpapabayad sa kanilang aral, tayo po'y walang bayad. Ano po? Dahil nasusulat, ibinigay sa iyong walang bayad, ibibigay mo rin walang bayad. Pero nang sabihin ito ni Elia, narinig ni Gehazi, sabi niya sa verse 20, ngunit si Jesse o Gehazi na lingkod ni Elia ay nagsabi, narito, pinalagpas ng aking amo ang naamang ito na taga-Syria. Sa di pagtanggap sa kanya mga kamay ng kanyang dala, buhay si Amang Yahweh. Ouch! Alam po ninyo, kung gagawa man po tayo ng kasamaan o pagsalangsang, huwag na natin sanang isama yung pangalan ng Amang Yahweh, huwag na natin i-invoke. Ano po? Huwag na natin sanang i-invoke. Sabi ni Gehazi, buhay si Amang Yahweh. Tatakbuhin ko siya at kukuha ko ng anuman sa kanya. Ouch. Now, hindi ba sinabi, narinig niya na hindi siya kukuha? Now, kung sino si Elia, hindi ba ganun din si Jesse? Bakit lingkod siya ni Elia Pag-aari siya ni Elia. So, alam ni Elia ang
Kapusuan ni Gehazi. Bakit? Lingkod niya. When is enough is enough. Hindi ba nakusto si Gehazi? At anong tawag dito? Nagkaroon siya ng kasakiman sa kanyang puso. Anong nangyari? Verse 27. Ang ketong nga ni Naaman ay kakapit sa iyo, sabi ni Eliya. At sa iyong binhi, magpakailanman. Alam po niyo kung ano nakakatakot? Na kung tayo po'y magkamali, lalo na sa mga magulang, tabi-tabi po, ano po? Na kung tayo po ay magkamali sa ating panahon bilang mga magulang, ang nakakatakot po ay manahin ng ating mga anak ang ating mga pagkakamali. Yung pagkakamali natin na hindi natin ipinanguna, ang pagsisilbi at paglilingkod kay Amang Yahweh, nakita nila yung ating pananampalataya na sometimes malamig, sometimes mainit. It comes and go. Sa tingin ninyo, may isesermon ninyo sa inyong mga anak na sila'y magiging mainit sa paglilingkod kay Amang Yahweh, samantalang nakita nila ito sa inyong mga sarili na hindi naging marubdob ang inyong naging paglilingkod. Mabay kapatid ko, hindi po mangyayari. Dahil hindi nila nakita sa kanilang mga magulang yung paglilingkod na tunay sa Ama. Kaya kung ganito pong nangyayari sa inyong buhay, mga kapatid ko, may pagkakataon pa po para baguhin natin ang ating mga kapusuan. Kung gusto natin na makita ng ating mga anak at manahin, kung hindi man sa ating mga anak dahil, kumbaga, sabihin natin na it might too late, bagamat ito'y hindi pa nahuhuli ang lahat hanggat tayo po ay buhay. Baka sa ating mga apo, kung makita ng ating mga apo yung ating kagustuhan na matuto at magbalik loob sa Ama at ipakita natin yung tunay na pangingilin at paglilingkod kay Amang Yahweh, baka makita ito ng ating mga apo. Kung hindi nyo naturuan yung inyong mga anak na magbasa ng Biblia, baka maturuan nyo ang inyong mga apo. It never been too late. Ano po? Never been too late. Ano po? Yun po yung nakakatakot na manahin ng ating mga anak at mga apo. Nang sabi dito, hindi mo lang mamanahin na Ama, sabi ni Eliya, pati ng iyong mga binhi. Yun po yung nakakatakot. Ano po? Dahil lang sa pagkakamaling, when is enough, is enough. Ano po? When is enough, is enough. Kaya mga kapatid ko, talastasin po natin ng kwento na sana tayo ay matuto sa mga aral na naririnig natin. Dahil sayang ang mga aral na naririnig ninyo. Kaya sabi niya dito sa Kawikaan chapter 19 verse 29. Kawikaan 19 verse 29. Ang mga kahatulan ay nakahanda saan? Sa mga manglilibak. Ang parusa daw, ang hatol saan? Sa mga hindi nakikinig. Katulad nung nangyari kay Naaman. Kay Gehazi. Narinig na niya yung kwento. Pero hindi pa rin niya naunawaan. Nakita niya yung pagpapala ni Amang Yahweh kanyang kapangyarihan dahil kasama siya ni Eliya. Pero hindi niya napagtanto. Mas ginusto niya ang walang kabuluhan. Now, napakinabangan ba niya yung kinuha niya kay Naaman? Hindi. At ang problema, hindi na niya may babalik pa. Dahil ibinigay na ang hatulong. Sabi niya, ang kahatulan. Ito po yung nakakatakot kapag i-pronounce na. When it is pronounced, abay kapatid ko, napakahirap na pong bawiin. Bagamat may nababasa po tayo na nasusulat na pag sinabi ni Amang Yahweh, mayroon pang pagkakataon na bawiin niya pag makita niya ang puso ng tao. We pray na ganon. Pero bago po mangyari, bakit natin nahahayaan na ganon na mangyari kung mayroon namang ibang paraan para tayo ay matuto? Ano po? Ang kahatulan ay inihahanda saan? Sa mga manglilibak. Sa mga hindi sumusunod sa salita ng Ama. Yung mga sumasaway. Yung mga nagkikibit balikat. Sila yung mga manlilibak.
At ang mga hampas ay saan? Sa mga likod ng mga mangmang. Yung mga pagsubok na hindi naman pagsubok dahil ito'y ibinigay na parusa. Martilyo na ipinupok mo sa iyong sarili. Yun ay hampas sa likod dahil ikaw ay mangmang. Dahil tayo ay mangmang, isasama ko sarili ko dahil baka may pagkakataon na ako'y hindi matuto sa aral. Huwag naman sana. Na kung mapapansin ninyo, every time na ako'y magsasalita ng negatibo, sabi ko, huwag naman sana. Bakit? Huwag naman sanang ipahintulot ng Ama na mangyari sa atin. Sana matuto tayo. Ano po? Sana matuto tayo. Kaya sabi niya dito sa Filipos chapter 4 verse 11. Filipos chapter 4 verse 11. Filipos 4:11. Filipos 4:11. Ito po sabi niya. Filipos. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Now, ito si Saulo. Sabi ni Saulo, hindi naman ako'y nagmamayabang tungkol sa kailangan. Pero sabi ni Saulo, ako'y natutong makontento, meaning masiyahan, kung ano ang meron. Alam po ninyo, ito yung napakahirap unawain ng tao. Napakasimpleng salita ni Saulo. Pero sometimes, napakahirap nating unawain. When is enough is enough. Anong pagkakaiba ng bahay na kahit papaano hindi ka natutuluan ng ulan kaysa magpatayo ka ng milyones na hindi naman malinisan at magpatayo ka ng mansyon, 5 kwarto. 2 lang kayo ng asawa mo. Sinong titira doon? Sinong matutulog doon sa 4? Anong pagkakaiba? Yung masabi ng ibang tao na ikaw ay mayaman. Yun ang pagkakaiba. Ano po? Sabi ni Saulo, ako'y natutong masiyahan kung ano ang meron. Ito yung kwento ni Gehazi. Sana kung marunong tayong magsabing enough is enough. Hindi natin kailangan ng sobra-sobra. Hindi natin kailangan ng sobra-sobra. Ano po? Kaya nga sabi dito sa Proverbio chapter Filipos, Lucas kakusana chapter 3 verse 14. Bago si Proverbio, Lucas muna. Lucas chapter 3. Tingnan natin nung panahon ng Rabay. Lucas chapter 3 verse 14. Ito, panahon ni John. Chapter 3 verse 14. At tinanong naman siya ng mga kawal na nagsasabi, at kami, anong dapat namin gawin? At sa kanila'y sinabi ni John, huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man ni mangagparatang, mangagkasya kayo sa bayad sa inyo. Makontento kayo sa inyong pinaghahanap buhayan. Alam po ninyo, hindi ginawa ng Ama ang tao para maghanap buhay for life. Tandaan po niyo yung kwento. Ginawa ng Ama ang tao para maglingkod sa Kanya. Yung kanyang paghahanap buhay para sa kanyang sarili, kasama lang yun sa kanyang gawain. Pero hindi yun ang pinaka-obligasyon niya kung bakit siya nabuhay sa lupa. Hindi tayo ipinanganak para maghanap buhay. Tandaan po natin ang kwento. Kaya kung tayo po ay mayroon ng nakakain, kung tayo po ay mayroon na ang mga damit sa ating mga katawan, kung tayo po ay mayroon ng kahit papaano, natutulugang bahay na hindi naman tumutulo, ano sabi niya? It should be more than enough. Kung uunahin natin ang salita ng Ama, kung mayroon man tayong pangangailangan pa, nakalimutan natin ng kwento, Mateo chapter 6 verse 33.
Anong sabi sa Mateo chapter 6 verse 33? Pag nangailangan tayo ng sobra sa ating dapat kailangang pagkain at kailangang dapat na pananamit, pag may sobra pa rito, anong sabi niya sa Mateo chapter 6 verse 33? Nakalimutan natin yung kwento. Dahil kung alam natin ng kwento, ang sabi dito sa unang Timoteo chapter 6 verse 8, ito yung kwento. Unang Timoteo chapter 6 verse 8. Nakakalimutan natin yung kwento, yung mahirap. Dahil tayo nagiging medyo nakakalimutin dahil wala tayong panahon. Unang Timoteo chapter 6 verse, anong sinabi ko? 8? Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Yun yung basic. Ano po? Now, kung may gusto pa tayong higit sa pananamit at pagkain, anong sabi niya? Nagbigay po siya ng provision. Mateo chapter 6 verse 33. Kung mayroon pa kayong dagdag, anong sabi niya? Hanapin niyo munang higit. Ayan, unahin niyo. Dahil ang pananamit at pagkain, i-provide ito ng Ama. Dahil ito'y basic na pangangailangan ninyo, i-provide ito ng Ama. Pero pag mayroon pa kayong dagdag, Kawikaan, chapter 30, verse 5. Proverbio ba? No, Kawikaan. Anong sinabi ko kanina? Kawikaan 30, verse 5 at Mateo chapter 6, verse 33. Yun ang additional provision. Hanapin mo ang kaligayahan kay Amang Yahweh at ang sabi niya, at idadagdag sa iyo ang lahat ng iyong nasa. Delight unto Father Yah, and He will give you, the desire. Yung gusto mong dagdag maliban sa pagkain at pananamit. The desire of your heart. Pero hanapin mo ang kaluguran niya, Amang Yahweh. Ang problema, kapatid ko, gusto mo yung nasa ng puso mo, hindi mo hinahanap yung kaluguran niya, Amang Yahweh. Anong kaluguran niya, Amang Yahweh? Nangingiling ka ba kapag araw ng pagsamba? Nangingiling ka ba kapag kanyang piyesang pangilin? Ginaganap mo ba yung kanyang kautusan? Abay, kapatid ko, kung hindi mo ito ginagawa, abay, walang kaluguran si Amang Yahweh sa iyo. At kung walang kaluguran si Amang Yahweh, anong gagawin niya? Ibibigay pa niyang nasa? No! Sabi niya, delight yourself unto Father Yah, and He. Sino yung He? Sino daw magbibigay ng nasa ng puso mo? Sarili mo ba magbibigay? No, hindi mo kaya. Si Amang Yahweh din ang magbibigay, pero unahin mo yung kaluguran niya. Yun ang nakalimutan mo. O kaya sa Mateo chapter 6 verse 33, anong sabi niya? Hanapin niyo munang higit ang kaharian ni Amang Yahweh at what? At ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na iyong naisin ay idadagdag sa iyo. Again, nakalimutan mo yung kwento. Gusto mo yung huling talata, pero ayaw mo yung una. When is enough, kapatid ko, para matuto ka sa kwento? When is enough, Kaya mga kapatid ko, talastasin natin ang kwento ng Ama para tayo ay matuto. Kaya sabi niya dito sa pangalawang Korinto chapter 9 verse 8. Pangalawang Korinto chapter 9 verse 8. Malapit na po, dalawa na lang. Korinto chapter 9 verse 8, sabi niya, maaaring gawin ng Ama, eto, makinig ka kapatid ko, narinig mo yung kwento. Unang Timoteo chapter 6 verse 8. Narinig mo yung kwento sa Pilipos chapter 4 verse 11. Narinig mo yung kwento ni Naaman, ni Gehazi sa kasi Eliya. Narinig mo yung kwento ng mga Israelita sa kanilang hindi pagtalima kay Amang Yahweh sa kanyang mga saway. Narinig mo si Samuel na sinabi niya, huwag kayong liliko ng daan kay Amang Yahweh dahil pag lumiko kayo ng daan, ibang daan ang mahahanap ninyo. Daan ng walang kabuluhan. Kaya ang sabi dito sa pangalawang Korinto, eto, maaaring gawin ng Ama ng lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo.
Hindi nyo na kailangan pang magtrabaho ng 24/7. Hindi nyo kailangan pang gawin yung araw ang gabi at araw. Hindi nyo na kailangan pang magkaroon ng triple job o 4 na trabaho para lang maranasan ang mga gusto yung maranasan sa buhay. Pero mga kapatid ko, kung gugustuhin niya mang Yahweh, sabi niya dito sa chapter 9, verse 8, ibibigay niya sa iyo na biyaya. Bakit? Ito yung kwento. Upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana. Para daw maging maayos ang buhay mo. Now, ang tanong, basahin mo yung dagdag. Baka nakakalimutan mo yung kwento ng lahat ng pagpapala sa iyo ay para lang sa iyo. Hindi, may dagdag. Para ano? Sa bawat mabuting gawa. Hindi lang para sa iyo, kundi sa gawa ni Amang Yahweh sa ikatututo, ikabubuti ng lahat at ikakalaganap ng kanyang dakilang mga salita. Yun ang kwento. Kaya pag may nangangailangan, nakahanda kang tumulong. Bakit? Para maalala nung nangangailangan na totoo si Amang Yahweh. May pagpapala sa mga umaasa sa Kanya. Kaya talasasin po natin ng kwento, ano po? Na tayo ay binibiyayaan ng Ama para sa mga kapatiran at mga nangangailangan. Katulad nung kwento nung nakaraan, may mga kapatiran daw na nasunugan, kaya ang sabi ko tayo magpapadala ng tulong para maramdaman nila na may kapangyarihan si Amang Yahweh na tumulong sa mga nangangailangan. Tayo yung mana na magbibigay ng pagpapala sa mga kapatiran na nangangailangan. Hindi na kailangan pang umulan ng mana para lang maranasan nila na naririnig ni Amang Yahweh ang kanilang mga salita at mga panalangin. Tayo, ang uutusan ng Ama na magbigay ng tulong na pangangailangan nila, gaano man ito kaliit o gaano man ito kalaki. Ang importante maranasan nila na totoo si Amang Yahweh at dinidinig nila ang kanilang mga panalangin. Etong dahilan kung bakit nasulat ang chapter 9 verse 8. Hindi lang para sa atin ang ating mga pagpapala, kundi para sa lahat ng mga mabubuting gawa ng Ama na inilagay ni Amang Yahweh saan? Sa ating mga puso. Kaya talasasin natin ang kwento ano po. When is enough is enough. Tayo po sana'y matuto sa aral. Huling salita po ng Ama dito sa Hebrew chapter 13 verse 5. Hebrew 13 verse 5. Huling salita na po ito ng ating rabbi para sa ating aral ngayon. Sabi niya, mangilad kayo sa pag-ibig sa salapi. Ouch. When is enough is enough. Pag mayroon na tayong gustong pangangailangan at kung may sobra man, ito hindi lang para sa atin. Para din sa mga kapatid na nangangailangan at para sa gawain ng Ama sa ikailalaganak at ikakapangaral o ikakaparangal ng kanyang napakadakilang pangalan. Ano po? Kaya ang lagi nating sinasabi, ang lahat ng kapurihan at kadakilaan ay kanino? Kay Amang Yahweh. Kaya sabi niya dito, mag-ingat kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Now, ito yung kalahatan. Mag-ingat kayo sa pananalapi. Enough is enough. Huwag niyong gawin na pati araw ng pagsamba ay gugulo niyo sa paghahanap buhay dahil kulang ng inyong kinikita. Huwag naman sana. Huwag nawang mangyari, enough is enough, na pati araw ng mga pangingilin, piyestang pangilin, hindi kayo makapag-excuse. Bakit? Baka sabihin nyo, nanghihinayang kayo sa inyong sahod. Abay mga kapatid ko, when is enough is enough. Natatakot kayo na mawalan kayo ng trabaho, nungka. Subukan nyo si Amang Yahweh. Yan, patutuo ni kapatid na Carlito. Patutuo ni Elder Junior. Subukan ninyo si Amang Yahweh, mga kapatid ko. Ako'y magpapatutuo rin. Hindi pa natin nasubukan si Amang Yahweh. Huwag niyong sabihin na hindi pwedeng mag-absent. Pwedeng mag-absent. Bakit hindi? Sinubukan niyo na ba? Hindi. Abay mga kapatid ko, huwag niyong sabihin na maunawaan kayo ni Amang Yahweh. Ang salita ng Amang nagsasabi, when is enough is enough.
paano natin sasabihin na mauunawaan ang Amang Yahweh samantalang sinasabi niya sa atin na ingilin natin ang araw ng kanyang pagsamba at mga pistang Panginoon. Sabihin mo, maintindihan ni Amang Yahweh. We pray na maunawaan nga niya. Sana. Ano po? Sana. Mangagkasya kayo sa inyong kinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, ito yung ating pag-asa, sa anumang paraan ay hindi kita papagkulangin. That is the word from Father Yap. Kailanman, sabi niya, hindi ka magkukulang. Nakalimutan natin, aklat ng mga awit, chapter 23, verse 1, si Amang Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Nakalimutan natin ang kwento. Bakit? Sa takot natin na mawalan ng trabaho. Sa takot natin na hindi kumain. Abay kapatid ko, nakalimutan mo uli yung kwento. Ako'y naging bata, sabi ni David at ni Solomon. Si Solomon ba yan? Si Solomon. Ako'y naging bata, sabi ni Solomon, at ngayon matanda na. Pero hindi ko nakita kahit minsan na ang mabuting tao ay nagmalimos ng tinapay. Hindi daw niya nakita. Bakit hindi hahayaan ng Ama na tayo po ay mawalan ng mga pangangailangan? Bakit? Siya mismo nagsabi sa anumang paraan, sabi niya, ay hindi kita papagkulangin. At sa anumang paraan, sabi niya, hindi kita pababayaan. Yan ang patutuon nila ni Elisha. Inasahan niya si Amang Yahweh. Bakit? Alam niya na may kapangyarihan ang Ama na ibigay ang kanyang hinihingi. Ibinigay po ba? Yes. Mga kapatid ko, ito yung aral ng Rabay. At ang mga patutuon ng ating mga kapatiran ay naririnig ninyo. And I pray na sana lalong magtutumibay ang ating mga pananampalataya sa mga aral na ating mga naririnig. When is enough today. Enough na yung ating pagkamangmang na tayo ay matuto sa buhay. Enough na tayo ay magsabi na kulang ang ating mga kinikita at ating sasalansangin pati araw ng pagsamba, enough na rin yun. Enough na tayo din ay hindi nakukontento sa buhay dahil ang Ama ay nagpapala sa atin sa araw-araw. Mga kapatid ko, when is enough, today is enough. Kaya mga kapatid ko, sana lalo tayong magtumibay sa mga salitang ating naririnig. Sana mabago ng ating narinig na kwento ang ating buhay. Sana mabago ng salita ng Amang ating mga salubin. At sana ay may natutunan tayo para sa ating ikatututo. Purihin ang ating Amang Yahweh, mga kapatid ko, at purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Salamat sa aral na ibinigay niya sa atin. At sana yung pangunawa at kaalaman ay mapasa atin at maibuhay natin ang mga salitang ating narinig para sa lalong ikaluluwalhati ng kanyang napakadakilang pangalan. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin ang ating Amang Yahweh at purihin at dakilain natin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom po at mabuhay si Amang Yahweh at ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah.